After ni Kat and DJ, sabi ko, sana walang masundan. So, nasundan na nga tuloy. Diba? Ang sakit na yung andun na. Yeah. Tapos biglang maghihiwalay. Mas okay na siguro maghiwalay kayo bago kayo magpakasal dahil walang divorce dito sa Pilipinas. I guess it's safe to be sure than to be unsure. Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanwinay. Hi guys! Welcome to the fresh, newest Season 2 episode of Paano Ba Attorney? My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Welcome to our Season 2, and before anything else, Kung Hei Fat Choi, diba? Yeah, Gong Si Fat Choi to all of our Chinese-Filipino friends here in Davao, the world, the universe rather. Hello po sa inyo lahat. Happy New Year! Happy New Year, no? Today yung start natin ng Season 2 and sobrang sakto. Hindi ko na-realize na New Year din ngayon, ng Lunar New Year. So, di ba, bagong taon, bagong season, and patuloy pa rin natin ginagawa itong free legal advice natin sa PBA Paano Ba Attorney. Yes, and thank you so much guys sa lahat ng mga nag-antay. Sobrang dami nagtatanong na, hey, kailan po kayo magbabalik sa live? So, eto na nga, sa dami naming nakalap na mga balita, na mga questions, eto na po yung ating mga itatopic namin today. But guys, don't worry dahil po lahat ng mga nakakamiss ng aming mga previous episode, mapapanood niyo po kami every Saturday sa Facebook, sa TikTok. That's gonna be 2 to 3 p.m. Every other Saturday naman po ay meron tayo sa YouTube, Spotify, and of course, patuloy tayo sa PTV and 101.9 News FM. So starting next week yan. Yes. Sa 17 and every other Saturday siya from 3 to 4 p.m. Yon. So before we start, attorney, what's your New Year resolution for Chinese naman yan? Naka-red tayo. Oo nga, naka-red. Feb-ibig kasi ngayon. May swerte din. Yes, may swerte. Diba? Kasi parang daming nega ngayon. Yes, magsapaswerte po tayo. Ito po ang ating cleansing in 3, 2, 1. Diba? Ano ba? Well, sana lang na maliban sa pagpatuloy natin yung ginagawa natin, no, yung free legal advice natin, yung ating mga, especially sa mga victims the past 2 weeks sa ating flood, patuloy yung pagbigay natin ng serbisyo, patuloy ang pagtulong natin sa mga tao sa Tibuok, Davao Region, as much as we can, no? Tapos, no, sana lang, tama na yung negativity. Yeah, wala na tayo sa negativity, guys. Dapat 2024 daw is a year of positivity. Ayan. Aside from that, parang na-remember ko last time when I had my readings. Wow, na ito daw yung taon ng swerteng mga couple na magpapakasal. Ganon? Yeah, so wala daw maghihiwalay, walang titiwalig. Dapat buo at sama-sama tayong lahat. Babangon tayong Pilipinas. Nabasa ko lang parang yun. Walang walang magka-traidor. Walang ganon. Dapat walang mga peke. Walang ganon daw. Na ganon na. Sana lang, di ba, very positive na tayo. Hindi yung naninira, hindi nang bubuli because nakakapagod na. Yeah. Tapos na tayo sa era na ganon. This is a new era now of a new year, of a new... May nakausap na ako, mga girls, no? Tapos parang mapag-usapan lang yung... Parang si Taylor Swift, di ba? Lagi siyang women empowerment. Exactly. Na kung babae, kung lalaki kami, at, may ginawa, may sinabi, would it have been the same effect? Na, kasi kung babae, usually, parang ang daling apihin, ang daling ibuli, ang daling gawing victim na mga ganon-ganon. Tapos pag magsalita, it will be taken against you. Pero kung lalaki na ganon, di ba sasabihin, ay kusog, okay to. Pero kung babae, parang OA na siya. Nagpapaka-victim. Parang ang unfair naman nun, di ba? So, ano kaya, di ba? Parang sana naman, this year, and the years to come, ay magbagong buhay na tayo, yung bagong pag-iisip at bagong approach naman. For sure, ang daming nakaka-relate ng ating mga viewers ngayon, attorney, dahil nabasa na nila ang ating title. Ito ang Paano Ba Attorney Season 2 Episode 1. We will be talking about divorce. Oo, kasi usang ngayon, di ba? Na-shock ako sa kay Bea, tsaka kay Dom, di ba? Sabi ko talaga after after ni Kat and DJ, sabi ko sana walang masundan. So, nasundan na nga tuloy. Di ba? Ang sakit na yung andun na. Yeah. Tapos bigla
biglang maghihiwalay. But kung may good thing about it, kung good thing man yon, mas okay na siguro maghiwalay kayo bago kayo magpakasal dahil walang divorce dito sa Pilipinas except kung Sharia laws kayo. And ito pag-uusapan natin ng divorce. Applicable po siya sa mga Filipinos and foreigners. So, hindi siya applicable pag Pinoy and Pinoy. Kahit saan pa kayo sa mundo nagpakasal, kung kayo ay Pinoy and Pinoy at nagpakasal, sumusunod po yung mga batas natin. At dahil wala ngang Philippine law on divorce pa, ay hindi po mag-a-apply yun pag Filipino and Filipino. Pero, kung Filipino and foreigner, asan yun lang yung kasal mo ha, hindi yung second, third, fourth marriage na Just the only bigamos. marriage lang. Oo. Then, pwede maging applicable to kung may divorce na recognize doon sa kanyang partner na foreigner dun sa bansa na yon. So, we will delve deep into this dahil pagkatapos ng TikTok post ko on that, di ba, yung AFAM and Filipino mag-divorce, ang daming mga tanong. Ang dami nagtatanong kahit hindi naman natin ginadjudge yung mga Filipino friends natin na who's looking for a better person, a better man sa mga different countries. Well, that's their life, that's their choice. And I was saddened na nabasa ko yung comment ni Ben na parang hindi niya nakikita daw si Dom sa buhay niya to be his long lifetime partner, no? Pero yun nga parang kung meron kang doubt, meron ako nakausap na priest about this. Oh, di pa naman ako papakasal. pero parang if may 1% doubt or 0.01% doubt, wag na lang. Kasi dapat buo ang loob mo pag pinapasukan mo isang bagay na mahirap makawala. 'Di ba? Which is marriage. Yeah. Dapat buo yung loob mo, siguradong sigurado ka. Kung may doubt, baka magkakaproblema. Exactly. So, mas okay na lang, as bad as it sounds, no, mas okay na lang na bago pa Sabihin na. matali sa ating mga batas, dahil wala nga tayong divorce, ay umalis na lang kayo. Kasi dapat, di ba, nandun yung puso mo. Yeah, pero attorney, meron bang legal yung, for example, na-engage na sila, tapos are they not allowed to like break kasi they're engaged or wala namang legal? Wala. Meron akong post on breach of promise to marry. Walang pwedeng habol sa breach of promise to marry, yung nag-promise na papakasalan all. Pero merong damages doon. Kung nagbayad-bayad na, di ba, may mga wedding invitations, meron ng gastos, tapos biglang hindi ka nagpakita, pwede mong ikasuhan para lang ma-reimburse, kumbaga, yung expenses. Pero kung sinabing, yung breach of promise to marry na, ay, dili na ako mag-add to sa wedding na to, it's not you, it's me. Mga anak ba? I see. Yung mga ganyan, walang legal ground to do that. Kasi hindi mo naman pipilit isang tao kung ayaw niya sa bigla siya nagising, tapos sabi niya, ay, hindi ko kaya magpakasal. Yeah. So pero diba, when one door closes, another opens. Yeah. So, masakit man ngayon. Pero baka, for the good. Meron ako nakita lang dito, nanonood po siya galing Mako sa Davao de Oro. Grabe yung landslide doon. Yung nakinig kami doon sa situation report. Oo, yung situation report, yung nag-visit si President dito. Grabe yung landslide doon. So sana po, buti nakapanood po kayo. Pero sana po, safe po kayo dyan. Or yung pamilya nyo, or yung mga kaibigan nyo po. Praying for the ones, especially dun sa Mako, na mga victims ng landslide or mga family members. And sana po, di ba, yun yung mahirap kasi ang daming mga repairs na kailangan because of the flood, the shear line, tsaka may LPA pa. Tapos di ba, sunod-sunod yung mga ulan. Sunod-sunod ulan, tapos ngayon parang nababalitaan na merong nawala, tapos medyo nahanap. And medyo cringe na part yung nakita pa silang buhay, pero thank God, that they were alive right after 2 days na natabunan sila. So speaking of divorce, I guess it's safe to be sure than to be unsure. Diba? Bago ka mag-commit sa isang commitment relationship. So let's go ahead and proceed with our first question. What if one changed their nationality due to naturalization and it doesn't want to be dual citizen? Can they file a divorce sa ex na nasa Pinas? Okay. So, dito yung, di ba sinabi ko earlier, pag Filipino and Filipino, nagpakasal sila, hindi applicable. Pero, under Article 26 sa ating family code, dito nag-a-apply yung Filipino and alien or foreigner. At kung yung batas dun sa bansa kung saan citizen ang foreigner, ay na-allow ang divorce and it makes the Filipino be able to remarry. I see. Pwedeng
magkaroon ng divorce, mag-apply either yung foreigner or yung Filipino ng divorce. Sa sitwasyon na to, Filipino siya, Yeah. 'di ba? So I'm assuming Pinoy yan. Yeah. Tapos, yung nangyari na naturalize. Yung pag-naturalize, ibig sabihin, nakuha niya by law dun sa bansa na maging foreigner siya. I see. So, yung sinasabi niya, hindi niya gusto maging dual citizen. So, ibig sabihin talagang, wala. Nilet go na niya ang pagka-Filipino Yeah. niya. Kung ano man yung bansa, kung asan siya gusto maging citizen. So, hindi yun Pilipinas. Then, kung naturalized na siya, ibig sabihin foreigner na siya Yeah. sa mata ng batas natin. No? Hindi na siya Filipino, foreigner na siya. Kung saan man bansa, kasi hindi ata sinabi kung saan bansa. Yeah, hindi no? pa. So, unang titingnan ay sa time ng divorce, ano ba ang kanyang citizenship. So dito, since naturalized na siya ng ibang bansa, foreigner na siya. So applicable. 'Di ba? Second, ay tingtingnan dapat kung dun sa bansa na yon ay may divorce ba. So kung meron, de-check na ulit Yeah. yon. Ang third, pag magkaroon ng divorce, pag nag-grant ang divorce doon, pwede bang magpakasal na ulit ang Filipino? Kung yun, check na yon. So, ito yung sitwasyon na, okay, pag Filipino sa una, hindi applicable. Pero, pag nagpa-naturalize ang isa sa kanila at maging foreigner na siya, as in like yung legitimate way ng pagka-naturalize na talaga nilet go mo na yung Filipino citizenship mo at nag-oath of allegiance ka na sa ibang bansa, foreigner ka na, mag-a-apply na ang foreigner and Filipino. So, hindi yung parang period na tinitingnan ng balaod natin ng atong batas. No? Is not at the time of marriage, pero at the time of the divorce. Ano ang citizenship mo at the time of divorce? So dito, since foreigner na siya, at ginawa niya talaga yung process, mapaprove niya foreigner siya, then applicable na pwede siya mag-file ng divorce. Yes. Dun sa bansa kung saan siya citizen na, and kung mag-grant yun, then pwede na siyang pa-recognize ng divorce dito sa Pilipinas. Para wala na. Ganun talaga. Minsan, di talaga nag-work out ng mga bagay-bagay. Kasali ba sa attorney, ang naturalization ang green card? Ano ba ang green card? Yun yung ba So, by naturalization, sa states kasi, di ba, may mga green card. Pero I think, pagdating, hindi kasi ako very aware sa US laws. Medyo briefly lang. Pero, pag naging citizen ka kasi, hindi ata automatic yung green card. Parang may certain number of years pa. Di ba yung napapanood mong movies? So, mga Filipino movies, parang hindi sila pwedeng makabalik ng Pilipinas kasi parang kailangan ata 10 years pa sila. I see. Parang Don't quote me on this, pero parang meron atang period na hindi ko lang alam kung ganun pa rin ngayon. Yung parang kailangan mo nang lutuin yung sarili mo doon ng ilang taon para ma-assist ka for a green card. Oo, parang ganon. So, kailangan mo na ang US lawyer dyan. Pero parang may ganun may sariling proseso yung bansa sa US pagkuha ng green card. Yeah, and for those who are watching right now, I think having naturalization to other countries and for you to have another citizen is not just a snap of a hand. It's a long process, I think. Oo. At saka kailangan natin sundan ang batas ng ibang bansa kasi hindi naman natin batas yun eh. Exactly. So, kailangan mo respetuhin yung batas ng ibang bansa. Yung sa atin lang talaga ay yung batas natin is only applicable yung divorce kapag foreigner yung partner. ang partner and may divorce sa bansa na yon and pwedeng, pag nag-grant ang divorce, pwedeng magpakasal ulit yung Filipino. Yeah, so that's the answer to the first question and I hope kapag nanonood ka, you're able to get the answer. But anyhow, you can replay this live. Moving on to the second question, attorney, 5 years running na po yung annulment po. Nagtago po siya sa abroad, di nakipag-usap. Valid po ba yun? Ayun. So, pagdating sa annulment, mayroong mga grounds dito. Ang pinakauso na ground yung psychological incapacity, Article 36. Meron din naman iba sa family code natin. Pero yung pinakaalam ng mga tao itong psychological incapacity. Okay, pag nagtago, at nasa abroad, hindi nakapag-usap. Actually, medyo advantageous yun. Bakit? Kasi ang unang titingnan ng SOLGEN, Solicitor General, which is kailangan in any case ng mga annulment or mga family laws, nandiyan ang Solicitor General because siya ang representative ng Philippines. Okay. So, ng government. Kasi kailangan tingnan ng gobyerno na ang pagpa-file ng annulment, ang pagpa-file ng annulment ay walang collusion. Ibig sabihin, hindi nagsabot ang husband and wife na maghihiwalay sila because
kailangan i-protect ng government ng Pilipinas ang isang pamilya. Yeah. 'Di ba? As much as sana hindi maghiwalay, dahil basic unit siya ng society, 'di ba? Mahirap kasi yun pag hiwalay. But wala naman tayong magagawa kung may mga personal reasons at talagang may grounds for annulment. So, ang pinakaunang titingin yung pollution. So, dapat hindi sila pinag-uusapan na, uy, ayoko na sa'yo, ayaw mo na rin sa akin, mag-file tayo ng annulment. Bawal po yun. Pero, eto, advantageous siya. Bakit? Kasi hindi na sila nag-uusap eh. Halatang halata na walang collusion. Hindi sila nagtutugma. Pero, yung pwedeng tanongin dito, pag hindi nagpakita, baka ma-dismiss yung case. Yeah. Pero pagdating dito, pag hindi nagpapakita, 'di ba? Hindi mabigyan ng summons para mag-appear or hindi siya mabigay ng answer. Ang mangyayari dito, merong publication. Yeah, yung sa newspaper, sa television. Na parang, na-publicize naman, 'di ba, yung summons na, okay, may pending case, magpakita po kayo, tapos dapat alam ng mga tao para masabihan. Tapos, pwede naman din siya mag-file ng answer. Kung hindi siya mag-file ng answer, pwede naman with leave of court na, okay, hindi nag-file ng answer. And hindi naman magiging default yun kasi family case to. Yeah. So, ibig sabihin, pwede mag-proceed yun basta napakita na ginawa nila yung best efforts na hanapin, ibigay yung summons and all. Pero hindi ibig sabihin, titigil na ang pag-hear ng case on annulment. Kasi kawawa naman. 'Di ba? Hindi pwede na okay, biglang magtatago na lang to, hindi magpapakita, tapos wala, di halatang, di ba? Yeah. Ayaw na talaga. Kawawa naman po yung naiwan. Exactly. Di ba? Especially na marami pupuntang abroad para magtago, tapos hindi na magpaparamdam. Yes. Ano yung naisip ko kanina? Nakalimutan ko tuloy yung aking tatanong. Alam mo, ito, meron isang tao nagsabi, okay, may nag-DM po siya, thank you po. Then, nakikita namin maraming mga DM. Salamat sa mga supporters ko and supporters namin. Dahil, magaling po kayong magsumbong at sinasabi niyo sa amin yung mga accounts na mga naninira po sa akin. Pero meron din akong papakita dahil mahilig naman magtago mga tao sa mga accounts. Meron kaming na-receive na email. Ito po. So, merong isang nagpapanggap na tao na ako daw at pinapakita ang picture ko at sinascam ang mga tao. So, kung may nakikita kayong messages dito at nagsascam na nag-pretend na ako, please let me know because we can file the proper case naman against these people. Ang tawag po dito, identity theft. Magpo-post po ako about identity theft. Yun yung mahirap ngayon kasi pinag-aaralan ko ngayon yung mga different cybercrime laws, di ba? Yung President signed the cybercrime plan, di ba? Para mas strengthen ang cybercrime laws. Ang hirap ng mga nagpapanggap. Ginagamit ang pangalan ko, ginagamit ang mukha ko para magpanggap at sabihin at ituro ako, Diyos ko, hindi na natapos itong saga ng ginagamit pangalan ko, ginagamit akong clickbait, ginagamit ang mukha ko at nagkakaroon pa ng identity theft at sinasabing, tinuturo ako sa lahat ng mga bagay-bagay na hello. Yeah. Actually, this is really happening. I just had a friend who watched Eras Tour ni Taylor Swift. Tapos, siyempre, kapag pupunta tayo ng ibang bansa, di ba, first, meron na tayong ticket papunta, meron tayong ticket pabalik. Now, hindi siya nakauwi ng Pinas kasi parang someone uses his own identity na sumakay na siya ng aeroplano pabalik ng Pinas. Naku. So, hindi siya nakabalik ng Pinas because, the ticket is so much, so mahal. So, it's really not only happening sa'yo, but it's happening in everyone Pero else. even, di ba, abroad, may mga AI na ngayon. Yung nakakatakot. May mga AI ginagamit para mukhang yun yung tao, diba si Taylor Swift, meron ganito. Even some politicians abroad sa US, ginagamit to na kunwari may video na ganito, sinabi nilang ganito. Ang daming deep fakes ang tawag na AI na hindi naman sila to. O tsaka, kaloka, diba? Ang daming mga nagpapakalat na mga chismis tungkol sa akin na uy, mas alam niyo pa yung buhay ko kaysa sa akin, nakakaloka kayo. Oo, hindi ko nga alam yung buhay neto. Diba? So, sobrang ka-busy. Diba? Tapos parang, hello, advance nila mag-isip? Parang naplano na nila yung buhay ko. Parang ako, everyday lang nga ako, taking it one day at a time. Tapos naplano na nila yung buhay ko, naloloka ako. So, for those pretending to be me, and those na tumutulong po sa akin na nagsusumbong po sa amin, thank you very much because this will help me to find these people and file cases against them. Kasi identity theft po to. And
I will do a post about identity theft and ano yung mga legal recourse Yeah. nyo soon. Gusto ko lang warn yung mga tao na nangyayari po to. Yeah, diba? exactly. Kanina nga may nag-try mag-access ng TikTok account Yeah, ako ko. nga. Oh. Tapos yung Facebook account ko din. Parang ang dami nag-try mag-access ng Facebook account ko. Or gagawa lang sila ng fake account, tapos kunwari ako yon. Yeah. Hindi nga ako. Which was happened before, right? Oo, tapos 'di ba parang sabihin na nag-message daw ako sa Messenger, ganyan. Hindi nga ako nagme-Messenger. Exactly. Wala ka tong messenger kasi hindi ka nire-replyan. 'Di ba? Kasi parang matao, ba't hindi nag-message ako sa Messenger ganyan? Sabi ko, ay, dinelete ko yung app ng Messenger ko, yung sa private account ko. Dahil hindi nga po ako gumagamit ng Messenger. Yeah. Kasi That's really ang true. daming mga ano. So, 'di ba, pag kinausap niyo ako sa Messenger, except yung public page, 'di ba, yung Attorney Yeah. Max Nograles. Pwede doon kayo mag-message, guys, kasi yun yung parang, that's for all, you know. Yes. And Pero, hindi ako naloloka ako, tapos naloloka din ako sa ang dami nagtatry. Parang last week din, someone tried to hack my account. Ang dami mga hackers, ang dami mga identity thefts, ang dami mga nag-iimbento. Nakakaloka kayo. And actually, guys, you need also... Pwede bang si Jerome naman ang gamitin nyo next time? Mukha o pangalan? Huwag naman po ako. Kasi ako na lang lagi. Ganon. Tapos ano guys, it's really safe to have your Facebook and all of your other social media na na-enable niyo po yung dual authentication factor. Kasi hindi lang din po yung nangyayari sa amin, sa kanila, but you know, it will be happening on you maybe soon, you know. Marami actually nagrereklamo. Hopefully not, sorry to quote. Hindi, marami nangyayari yun na nagsusumbong din sa atin na na-hack yung account nila Exactly. or nagpre-pretend na ito, humihingi ng pera, nasa scam, tapos ginagamit ng mga pictures nila. So, hindi lang to sa akin, hindi na to sa mga tao. It is reality. At nakakatakot. Kaya nag-aaral po tayo ngayon sa mga batas to strengthen this, tumaas ang penalty, and sana, diba, there's going to be a way na mas mabilis hanapin itong mga taong to, nagpe-pretend, at nag-iimbento at naninira ng isang pagkatao ng isang tao. Exactly. At saka si Facebook, sobrang ano nito, sobrang higpit na ni Facebook. Meron ka lang mga sinesend na ano, and you're not, you know, a real person. Mablock ka talaga, especially those people who have businesses, tapos you're trying to use that people's identity in order for you to gain something out from the others. Yeah. It's not a good thing to do. Gusto ko lang address to kasi ang dami-dami nagko-comment na mako-contempt daw sila. First of all, sana before you use terms, alam niyo yung mga legal concepts na to kaysa ginagamit-gamit nyo. Dahil pinifeed lang kayo na ano pwede nyong gamitin ng mga terms. Mako-contempt lang po kayo kung may mga proceedings nangyayari. Nasa proceeding po ba tayo? Hindi. Nandito po tayo sa isang live, hindi po proceedings, at hindi po naman kayo tinawag dito. So, di ba? Mang-bully na lang kayo ng mang-bully, hindi po kayo mako-contempt. Ito na ating third question. Paano kung si girl umuwi na sa Pinas tapos 5 years na silang break ni Afam? Ano? Sorry. Paano kung si girl... Nawala yung ano mo. Nawala yung pacing ko ano, kasi dami ko nababasa dun, no? Tapos nawala yung ano mo. Ulitin natin. Sige. Paano... Wala na ito. eh. Ayan. Oh, yeah. Paano po kung si girl umuwi sa Pinas tapos 5 years na silang break ni Afam? Makikipag-file pa rin ba si girl ng divorce dito sa Pinas? Okay. Si Afam at saka si Pinay. Okay. Wala nga pong divorce dito sa Pilipinas. So, hindi kayo pwedeng mag-file ng divorce dito po sa Pilipinas dahil wala tayong batas doon. Ang pwede nyo pong gawin is mag-file po kayo doon sa abroad. Doon sa kung saan based si Afam. Kasi kung merong batas ng divorce doon at doon lang kayo pwede. Kasi doon yung merong batas that allows divorce po. Doon Pero lang yung dito po, ma-honor. hindi po mag-a-apply yun dito. Kailangan po doon. Or, yun, si Afam ang sabihin nyo, hindi naman pwede naman po si Afam ang mag-file po nun. Oo. At hindi po kayo. Pwede naman kausapin, sabihin, okay, pwede ba mag-file ka na po ng divorce doon sa ano mo. Tapos po mag-grant yun, ay pwede yan ma-recognize dito sa Pilipinas. Yeah. Wala po yan dito sa Pinas kasi po yung code at saka batas ng Pinas po ay familial. Diba? Familial. Alright. Fourth question. What if we got married in another country? Can we still divorce in my Afam's country? We got married in Dubai. My husband is an Albanian. Okay, sige. Try mo sagot. Ayan. So, so kapag ikaw ay isang Pilipina and nakapangasawa ka ng isang Afam, so that means the only available divorce is only for the Afam's place. So regardless if you go to other places or whatnot and you're still a Filipina or a Filipino, wala po pa ring divorce magagrant dito sa Philippines. But you can file a divorce
case doon po sa bansa ng partner mo or either Dubai. sa Dubai or na isang Albanian, pero pwede din po siya mag-apply ng divorce. But you itself as a Filipina is not. So, wala pong divorce ang Pinoy to an AFAM, pero meron bang divorce ang isang PhilAm to an AFAM? Okay, ika-correct ko lang to. Okay. Sige, thank you. Kinakabahan ako. Lahat sito lang. Medyo tama naman yon. Pero yung statement mo na hindi pwede yung Filipino yung mag-file, pwede pwede. po. Pero Pwede doon. po yung Pinoy ang mag-file, pero hindi dito sa Pilipinas. Yun. Ang mag-file po na pwede yung Filipino or yung foreigner ang mag-file, pero hindi dito sa Pilipinas, ifa-file ang kaso ng divorce, pero doon po sa bansa ng AFAM. Yeah. So, again, ikaklaro ko lang, dito sa Pilipinas, hindi pwede mag-file ng divorce, pero dun sa bansa, kung saan yung partner nyo na dapat, foreigner, pwedeng yung Filipino ang mag-file or yung foreigner ang mag-file. Pero doon po sa bansa, kung saan based, saan nakatira, at saan may divorce laws po doon sa bansa ng ni AFAM. So for example, ito yung question na file na ni Pinoy or ni AFAM yung divorce doon. And then for example, ako yung gusto ko na magpakasal ulit. Dito sa Pilipinas, pwede na akong kumuha ng certificate of no marriage. Kasi Hindi I was pa, divorced. yung Senomar. Oo. No. So, may proseso po tayo dito na I think the next question Yes, yung, which leads to our next question. Oo. Ayun yung ano. Diba? Transition. May segue pa siya. Hi attorney, I have here my divorce certificate pero di ko alam ano gagawin at mga need gawin para maging single status ko dito sa Pinas. Sana masagot po. Okay. So, pag naayos na po ang proceedings ng divorce doon sa abroad, no? At nag-grant na po kayo ng divorce decree. Meron tayong konsepto dito sa Pilipinas na proseso, tinatawag petition for recognition of divorce. So, hindi po siya automatic. Pag nagkaroon ng grant ng divorce sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, para ma-recognize ang divorce nyo sa ibang bansa, na nag-grant po ng ibang bansa, at para maging single ulit ang status mo, etc., etc., kailangan muna mag-petition for recognition of divorce dito sa Pilipinas. Kasi titingnan muna ng korte natin kung valid ba talagang divorce, kung meron ba talagang divorce applicable doon, kung yung order or decree ng divorce ay tinuod, totoo, at hindi basta-basta lang sinasabi, di ba? Kailangan back everything with facts. Yeah. Hindi yung mga sinasabi-sabi lang. So, yun po. Kaya that may proseso po tayo, hindi agad-agad yon. So, yun yung gagawin niya. So, meron na siyang decree, magka-file na siya ngayon ng petition of recognition of divorce. At pag nag-grant yun, dire-diretso na po yung kasama yun sa order ng sa Senomar, magiging single na siya. May process yung pagiging AFAM mo or naturalization mo. May process din po yung kapag nakuha mo na yung divorce mo doon sa ibang bansa. So, next question, what... Natatawa ako sa mga tanong Yes. na asan daw ako sa panahon ng baha. Tingnan nyo kaya yung post natin kahapon. Parang hindi kayo nakakabalita, guys. So, try to scan and if you have your good internet right now, you may try to scan the Facebook kung nasan po si attorney nung mga panahon ng baha. Hello po sa inyo, magandang hapon. 1 week yun, from Super. Friday to Super. yesterday. Yeah, super. Kung saan-saan tayo nagbibigay ng Tulong. mga tulong sa mga tao. Yeah, and you're able to help a friend of mine na nasa landa dito sa may Bangkerohan. Ay, talaga? Yeah, thank you so Oo. much for that. So, ongoing din po, I think mga 6,000 individuals yun. Yeah. And ongoing din po tayo sa pagtulong. Yeah, and of course, thank you so much sa lahat ng mga nag-volunteer to help, especially yung mga campaign nyo guys na magsisend ng GCash for a friend of yours. Thank you so much for doing the initiative, you know. Although we have governments to do that, but your own initiative is also a big factor of helping those na mga nasalanta. Next question, what if po nag-grant ang annulment, then years later, na-realize nyo, kayo talaga sa isa't isa? Nako. Can they get married ba again? Ano ba to? Actually, wala tayong batas na sinasabi, pag nag-divorce na kayo, pag annulled na kayo dito sa Pilipinas, or divorce kayo, kung foreigner nga yung kasama nyo, wala naman nagsasabi, bawal kayo magpakasal ulit. Pero nakakaloka, di sana Yeah. hindi nyo na pinagdaanan yun. But Yeah. sometimes, di ba, absence makes the heart grow fonder. Exactly. So, ewan ko, kung yung story nyo sa buhay, kailangan maghiwalay muna kayo para ma-realize ang pag-ibig nyo sa Akala ko isa't sa isa. pelikula lang to. Totoong buhay nga pala to. No? Di ba? Then, pwede po. Di ba? Yeah, why- Kung mahal nyo talaga isa't isa, Ipaglaban mo yan. Yung nararamdaman mo. wala It's tayong possible. batas na sinasabing bawal na mag-remarry sa same person na meron na Yeah. kayong annulment or divorce. Nakakaloka lang. Ang dami Yeah. yung hurdles. But, Yeah.
kung kayo talaga in the end, kung para sa'yo isang bagay, makukuha at makukuha mo yon. If it's meant for you. Oo, 'di ba? Whatever you do, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung mahal mo, yun talaga ang ending mo, yun talaga ang ending mo. Yeah. So, sana all. Yeah, sana all binabalikan at nare-realize nyo na kayo talaga sa isa't isa. So, there's no harm in loving someone, but there's harm in putting yourself in a position wherein you're not being given the right love Oo. you should be Kasi- having. Ano daw? Kasi tao lang naman din tayo, Yeah. 'di ba? At Nasasaktan din tayo, nagmamahal din tayo. Yun nga yung kagandahan nga daw ng puso, Yeah. 'di ba? Kasi yung puso, kahit nasasaktan, naghi-heal at hindi nawawala yung pag-ibig. Wow. Yeah, hindi. Yung parang longing to love again, longing to Oo. help again. Tsaka yung love naman, hindi ibig sabihin dapat relationships Exactly. lang. 'Di ba? You can love your friends, your family, the people. Yeah. 'Di ba? Na ganon talaga. Like, ako, ini-issue nila na single ako, ganyan-ganyan, ang daming mga chismis about me. Kasi February na nga. Oo, 'di ba? Parang okay, edi hindi ako na-hurt kasi sa totoo lang, natutuwa ako and my heart is full pag nakakatulong ako sa mga tao. Exactly. So, ewan ko kung galit kayo sa akin dahil tumutulong ako at nagpapakita ako, okay lang kasi ito yung gusto kong gawin. Yeah. And if you will take that against me, by all means, you're free to have your own opinions. Pero, padayon lang tayo Yeah. sa serbisyo. Kasi, yan naman Nakalakihan yung ginusto mo. ko eh. Yeah. Oo, di ba? Yan yung aim mo, yan yung dream mo. So, Yeah. push forward lang tayo sa ating mga, of course, we Oo. have a lot of supporters and mga ka-PBAers, mga viewers natin Oo. who are here watching every time. A lot of people I've been consistently looking the same names na nag-a-ask ng questions doon sa mga TikTok mo. Na sabi ko, consistent to si Madam, consistent to si Sir. Parang feeling ko may pinagdadaanan siya, but in order for him or her to let loose of that emotions na hindi niya nasisigaw, doon niya tinatanong. But thank you so much, guys, that it's actually helping because we're learning. You're also able to create a voice to those people na hindi nakakapagsabi ng mga ganong mga questions kasi nahihiya sila or that kind of thing. But with that, it was such a great answer portion sa ating Yeah. first half of our live. So we'll be taking a short break. Don't forget to tag along your friends, share this live, and put all of your questions. We'll be right back dito lang sa Paano Ba, Attorney? So, pwede nyo tingnan kung ano nga ang nangyari the past week sa PBA. Yes, eto na yun, guys. Ngayong papalapit na Valentine's Day, don't be bitter, be better. Padayan lang tayo sa ating serbisyo. Kahit walang date, okay lang kasi ang puso ko nasa inyo. This is Congresswoman Attorney Mix Nograles, Pampitan Ulay.
we're back. So yun, may nagsabi na parang ngayon lang daw ako nagparamdam. Guys, kasi nakita nyo naman na medyo busy talaga tayo the past week and a half. Patuloy po ang pagbibigay ng relief operations natin, pagbibigay ng tulong sa mga victims po ng flood. And patuloy din po, pagkatapos po nito, may pupuntahan din ako. Tomorrow din po. So patuloy lang po tayo sa ganitong aspeto. Sa mga very negative ngayon, bagong taon na po. But sana one day, makaramdam kayo ng tulong galing po sa PBA para naman ay malaman nyo na kung sabi-sabi, pinunanay na servisyo ang ginahatag natin sa mga tao. And if you're angry and you are very negative, wala po ako magagawa kung ganun po ang puso nyo. Kung very angry kayo sa buhay, we will respect it. I will respect it because ganyan talaga ang buhay, diba? Exactly. Diba? You can never do anything to please everyone. Exactly. Pero sana one day, matulungan po namin kayo. It's a new year, it's a new life, it's a new day. Sabi ni Michael Bublé. Charot. And we have a very, very beautiful questions kanina. Attorney, if ever divorce ng foreign husband sa lugar nila without the knowledge of wife, ano po bang dapat gawin? Okay. Well, like kanina yung question, 'di ba, na nagtatago. Tapos nag-file siya ng annulment. At pwedeng tuloy-tuloy po 'yon. No, basta ginawa yung publication, ganyan. Kasi ginawa na yung lahat ng pwedeng aspeto para matawag or malaman ng kabilang party. So, kung wala pong knowledge ng wife, baka ginawa naman po nila, bigyan natin ng benefit of the doubt na they did the proper publication. Kabaliktaran naman. Na ganon. At hindi lang po nakarating sa inyo. But kung ganon po, at nakita naman na pinollow ang legal process dun sa ibang bansa at pinapayagan po yung ganitong klaseng proseso na hindi nagpakita or whatsoever, then kailangan po natin irespeto. But pwede nyo naman sabihin, then erase nyo kung may appeal. Yeah. Kasi sa ibang bansa po to nag-a-apply, hindi po ako abogado sa ibang bansa. Pero kung meron parang appeal doon, pwedeng i-question ang order or divorce decree na ginawa sa inyo dahil wala kayong knowledge, pwede nyo naman po i-question yung validity nun. Kailangan nyo lang po ng abogado dun sa bansa na yon para i-question po yun. So, I cannot speak on behalf of the other countries dahil hindi ko po memorize sa mga balaod or mga batas sa ibang bansa. Pero kung may ganun proseso, it's best to talk to a lawyer doon sa bansa na yon para ma-question po ang validity ng nakuha nyong divorce po. And we have another question, and paano po pagkasal ako sa Pinoy tapos hiwalay na kami? Pwede ba akong mag-file ng divorce sa ibang bansa? Ayun, yun yung problema nga. Kung Filipino and Filipino, sorry po, hindi po talaga mag-a-apply ang divorce kasi wala po tayong divorce under Philippine laws unless Sharia laws po siya. And kahit na nagpakasal po kayo under Philippine laws, hindi kayo pwedeng biglang kasal sa Sharia laws para lang ma-circumvent or lusutan ang mga batas po natin. So, yun po. Sorry, pero annulment lang po kung Filipino. At kahit sa ibang bansa po kayo mag-file ng divorce, as long as Filipino, hindi po Filipino and foreigner, hindi po rin mag-a-apply. Meron akong nakita din dito na tanong, kahit pinayagan na magpakasal yung isang lalaki na hindi pa sila annulled. Minsan nangyayari talaga to dahil yung sa civil register natin, hindi siya centralized, di ba? So, pwede kang, kunyari, magpakasal sa Luzon, tapos pumunta ka ng Mindanao, at makakuha ka ng Senomar dahil hindi centralized yung sa local civil register na single ka. Magpapakasal kayo, tapos hindi nalalaman na kasal pala kayo, di ba? So, sa mga ganitong aspeto, pag nahuli nyo po, kayo po ay merong karapatan to file bigamy. Bigamy po ang tawag dito kasi bawal po magpakasal sa 2, 3, 4 na babae ang isang Filipino kung nagpakasal kayo under Philippine law. I think we were able to discuss that on the past episodes. No? Meron din kaming post about bigamy, no? Parang sa TikTok po or dito sa Facebook. So, panoorin nyo po. Ayan. Paano po ma-mix kung nagkautang po yung kaibigan ko pero pangalan ko po yung ginamit? Ayun nga. So, dito tayo nagkakaproblema either kung identity theft yan, tapos nagsascam, and kung hindi kayo, tapos utang, pwede nyo naman pong habulin at sabihin na hindi naman po talaga ikaw yon. Lalo na kung kayo ay biglang binigyan ng demand letter para magbayad, pwede nyo sabihin na void
yung agreement na yun dahil hindi naman po ikaw yun. Yeah, at nakakasira din sa bad credit mo, magiging bad credit ka dyan. Ito, we have question from Mary Ann Kabuhay. Hello, attorney. Ask ko lang po kung pwede na ba ako magpakasal dito sa Pinas kasi may dissolution of marriage na po kami na galing sa US. And it was already approved. Matagal na po ito, 2014 pa po. At kasal na rin po siya sa US. Okay, so again, i-emphasize ko lang, kahit na meron kayong dissolution of marriage or divorce na nangyari sa ibang bansa, hindi po automatic yan na pwede kayo magpakasal ulit. Kailangan nyo po gawin ang proseso na tinatawag natin petition for recognition of divorce or petition of recognition of the dissolution of marriage. Kailangan yon i-file po dito sa Pilipinas para yung korte natin makita kung tinuo or tama ang Valid. proseso at valid ang proseso pagkuha ng inyong divorce decree or dissolution of marriage at yung court magbibigay ng order para palitan ang inyong status sa ating records, inyong records sa civil registrar na single na po kayo ulit. Dahil po, magre-reflect po yan usually dun sa Senomar nyo na kasal po kayo at hindi po yan igagrant para magpakasal kung makita nga na married kayo. So, kailangan po muna makancel yon, gawin kayong single. So, hindi po automatic. Meron po tayong konsepto ng petition for recognition. So, the length of your approval doesn't equate na pwede ka nang pakasal ulit. Kailangan mo pa rin gawin yung proseso ng petition dito po sa Pilipinas. Ay, attorney, pwede bang hindi bigyan ng pamanang anak instead direct na lang sa apo? Okay, so meron tayong mga konsepto na tinatawag legitim. So, karapatan po kasi yon ng anak na makatanggap po ng mana. Whether or not may will or walang will, no? Pero, kung ayaw nyo talaga bigyan ng mana ang isa nyong anak for reasons na meron naman po, kailangan nyo i-disown siya. Yun yung mga tinatakot, di ba, sa mga pelikula na parang, hindi na kita anak, hindi kita tuturing anak, i-disown kita. Kasi pag disown mo siya, ibig sabihin, hindi na siya yung parang makukonsider na legitimate. So, by virtue of law, disqualified siya makakuha ng mana. So, yun lang yung way para kung talagang may grounds na i-disown po yung anak nyo at by virtue of right of representation, dahil nga disown to, makakakuha yung apo nyo. So, di ba, yun, attorney, pinafile din yun sa korte na gusto ko i-disown yung parents. Well, pwede yun sa will. Sabi yung anak ko. Oo, pwede yun sa will. Kung gagawa kayo ng will, isasabi mo doon, susulat mo doon na i-disown mo na yung anak at saka yung grounds. I see. Oo. Pero pwede rin na yung mga will na ganun kasi pwede ka naman magpa-probate ang tawag doon habang buhay ka pa para ma-disown mo na talaga yung anak nyo. So, mga ganito, mahabang proseso siya at mas madaling may kausap po kayong abogado dito. Pero nabibigyan lang ako ng touches para malaman nyo, may ganito palang konsepto. So, it's best to talk to a lawyer. That's kind of tough, no? Kung sana hindi kayo umabot sa ganun. I hope you and your son or daughter will have a good communication and able to resolve things on your own way. Oo. May tanong dito, is there a way na matrace ang isang Twitter account na ginamit paninira sa akin? Nako, Day. My gosh. Pwede ko rin kasing gawin yon, diba? Meron way. Actually, pwede yun i-screenshot and pwede kong pumuntang NBI. May Cybercrime Division ng NBI or PNP at ipapakita mo yung screenshot. Pero yung problema dito, ibibigay mo yung phone mo. Yeah. Kasi ibibigay mo yung phone mo, meron parang proseso yung cybercrime na hanapin ito at i-search yung mga IP address, etc., whatever technological aspect na kayang gawin ng Cybercrime Division Unit. Pero kung talagang inis na inis ka na, dahil may defamation nga, libelous na, at paninira talagang nakakaano na sa inyo, yes, you can file for a case, pero unahin mo muna na yun nga, yung screenshot, tapos ipapadala nyo po, ibigay nyo po yung cellphone nyo at titingnan po yan ng Cybercrime Division Unit at matitrace naman po. Yeah. We have a follow-up question. I guess Mary Ann is still watching with us. Sabi niya, ano po yung mga requirements at mga magkano po yung mga gagastos if ever, if a-file po yung dissolution? Yes. So, I cannot give a certain amount kasi meron yung mga fees, di ba? Depende yan sa lugar kung saan kayo, depende yan sa fees ng korte, depende rin yan sa fees ng abogado. So, best na lang po maghanap ng abogado na nagpa-practice ng family law para dun sa lugar kung saan po kayo nakatira. Kasi marami pong detalye to, marami pong mga kailangan malaman and mga i-prove at lahat-lahat
So, kailangan ng abogado kasi mahaba po Ang proseso. parang proseso nito. Hi, attorney, ano po ang different ng annulled at divorce? Dito sa Pilipinas, annulment lang meron tayo. Ang divorce po, mga sa ibang bansa, at iba-iba yung mga grounds sa ibang bansa tungkol sa divorce. So, siguro yung same aspect niya is mapapawalang visa yung marriage nyo. So, para din sa malinawan ako, the divorce is parang certificate of you're not married anymore. May grounds kayo na parang, okay, pag divorce, ibig sabihin, nakikitang valid yung kasal nyo sa una. Okay. And then, because of reasons na dun sa batas ng ibang bansa na nag-grant ng divorce, kayong dalawa by agreement, okay, we don't wanna get married anymore. Pero considered valid yung first kasal nyo. Yung annulment, kaya siya annulment, kasi may mga grounds tayo sa batas natin na pag nakita yun ng court, parang from the beginning, hindi parang valid yung kasal. Kaya usually, di ba, psychological incapacity. Itong psychological incapacity, parang sa time na kinasal kayo, hindi lang nag-manifest itong mga reasons kung bakit hindi kayo compatible. Pero sa simula pa lang nun, meron na palang ganon, na hindi kayo compatible, lumabas lang through the years na nagsama kayo. So, considered from the beginning, ay, okay, parang walang kasal kasi hindi nga kayo tugma. So, parang ganun yung pagka-different, ang pagkaiba po nito. But same pa rin yung effect na considered na hindi na kayo kasal. Pwede na kayong mag-remarry. But again, wala pong divorce dito sa Pilipinas. At least I can say in the Congress level. Last week, dumaan ako dun sa hearing dun sa committee level para discuss itong divorce. So, nandun pa siya sa committee level. If you watch my video on Batas to Bill on Facebook and on TikTok, on my social media channels, maintindihan nyo kung bakit minsan matagal magpasa ng batas. Because may proseso po ang pag-file ng bill at may mga readings at etc. Yeah. Speaking of grounds, attorney, magiging grounds ba na infidelity sa divorce? Again, hindi ako makakapagsalita dahil hindi pa siya napapasa. Here, it's not here yes. yet. And yun, I cannot naman disclose kasi pinag-uusapan pa po ano ba talaga yung mga gusto ng ating mga legislators, sa legislative, sa Congress, kung ano yung mga grounds na gusto na ipapasa ng majority vote ng mga congressmen po. Psychological abuse po, wala pa rin counter affidavit. Maaari kayang imaiakyat sa court yung kaso. Well, alam mo kung psychological abuse, papasok yun sa VAUSI ha. Lalo na kung babae kayo. I'm assuming babae po kayo, no? Kasi Ana yung pangalan nyo. VAUSI siya, Violence Against Women and Children, na merong grounds yon ng psychological abuse. And usually, mas mabilis siya. Kasi pwede ka pumunta sa barangay levels pa lang, pwede ka na magkakuha ng temporary restraining order. And bago pa lang mag-file ng kaso sa court, pwede na yung barangay ang titingin po na to. So, I think the best is really to go through barangay at saka VAUSI. Tapos, hindi naman pwede naman po na kahit habang may VAUSI, iba naman po yung grounds for annulment, pwede naman din mag-file din kayo for annulment. So, next week, because maraming din nagtatanong about itong sa identity theft, itong mga scammers, ang mga nagpre-pretend na sila ay ikaw, pero hindi naman, or tinuturo kayo na hindi naman talaga ikaw. Pag-uusapan po natin yan next week. Yan. Thank you so much. Meron ako nga na-save dito na magandang quote. Di ba? Kailangan may quote of the day na quote of the day na tayo. Saan na ba yun? Ay, hindi pala na-save. Ay, ito. Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. Ay, hindi naman talaga magsasorry yung mga tao. Maraming mga tao, kailangan natin tanggapin na hindi na magsasorry at okay lang because life goes on. Yeah, life goes on. Kahit anong mangyari ay iikot na ikot pa rin naman ang mundo. Nandyan din po naman yung karma. And also, like I said in my past video, di ba, kapag ikaw ay nagturo, may 3 daliring nakaharap sa inyo. So, kung ikaw ay nagtuturo, alalahanin nyo, 3 daliri naman na nakaharap sa inyo. Di ba? So, I hope with all these negativities and all, hindi po kayo mawawalan ng, hindi man sa pag-asa, pero you still keep going. Yeah. Diba? Kasi maraming mga crap dyan, maraming gustong manira, maraming din gustong mag-pull down sa inyo. And kung ganyan at magpapadali kayo sa mga ganitong aspeto, then, ano kayo eh. Yeah. Diba? But if your heart is in the right place, at ginagawa nyo kung ano yung inisip nyo naman na tama, nagdadasal kayo, nag-a-ask kayo ng guidance, and matatag ang loob nyo, ay patuloy nyo lang ang ginagawa nyo because at the end of the day,
naniniwala pa rin ako justice will be served. Justice will be served at nakakatulog po kami ng mahimbing. Oo. And guys, thank you so much sa lahat ng mga sumusuport at hindi po nang iwan sa amin. Here are our social media pages na pwede niyo pong balikan, i-follow, i-like, i-share sa mga family members, those who have, problems like this on a legal terms. And of course, every Saturday nga po pala, mapapanood niyo kami sa Facebook, sa TikTok, 2 to 3 p.m. Every other Saturday naman po. Sa YouTube naman yan, tsaka sa Spotify, 3 to 4 p.m. And of course, PTV Mindanao, 3 to 4 p.m. and TV5 101.9 News FM 3 p.m. to 3:30 p.m. Thank you so much to everyone who's always been supporting our live, our comments, your TikTok posts. Thank you so much, guys. Thank you so And much. before we end, gusto ko lang i-address kasi lagi ko nakikita yung sinasabi na comments, yung babaeng vlogger and all that. Well, alam ko, kinasuhan na siya ng cyber libel kung saan siya nakatira, which is abroad. Ang dali-dali kasi pag nasa abroad ka, kasi feeling mo hindi ka mahuhuli at Yeah. hindi ka mahahabol, pero may kaso na na-final doon. And let's see, diba, if justice will be served. And kung naniniwala kayo sa mga ganitong chismis at lahat, baka kailangan nyo pag-isipan kung ano yung mga pinaninindigan nyo, pinapaniwalaan nyo, at anong gusto nyong malaman na chismis or what. Kung hindi siya validated, walang proof at panay salita lang. Totoo ba talaga to? Hindi natin alam, Yeah, diba? so again, it's safe to be sure than unsure. Kaya naman guys, thank you so much sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, to all the family members, PBAers, mga kamigers, thank you so much to our production team who's here. Yes. Lady Boss, thank you so much. Yes. Anyag pa rin this 2024. This has been Jerome Raisano, your Davao Host Ambassador. And this is Congresswoman Attorney Migs Nograles. Ask me, PBA Panamba Attorney. Always remember, Amping Kanunay. Bye guys. Take care. Got questions? Ask me. PBA Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.